Hindi uulan. Gaano man kadilim ang panahon, walang makapagsasabing hindi sisikat ang araw. Kung tao lamang ang manghuhula sa panahon, maaring magkamalian. Subalit ang amang nagsilid ng bahagi ng buhay sa lahat ng buong katauhan, siyang nakababatid ng kanyang panahong ibibigay. Gayon din naman sa buhay ng mga anak niya, siyang makababatid at tunay na nakababatid ng mga kaganapan at magaganap pa. Kaya't ikaw tao bilang anak ka lamang, huwag mong hatulat husgahan yaong kapwa mo nilalang. Sapagkat kailanmay ay di mo kayang liripin ang kaganapan sa iyong buhay at ni hindi mo mababatid ang magaganap sa kapwa mo nilalang. Kaya't manapa ang marapat gawin at tupdin na lamang kung may pagnanasang amay kamtin, patuloy na magpakabuti at siya ay hanapin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinasabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwala ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sapagkat sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na noong unay pinagbabautismohan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa Kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Gayon ang tao, mula't mula pa. Yaong mga nagmamagaling na wala namang alam. Yaong mga nagsasalitang hindi naman nila alam ang katotohanan, na natuto sila at inalam nila, nagbasa sila, sumunod sila sa kapwa nila, ngunit hindi naman nila natarok ang kalooban at damdamin ng Ama. Kaya't noon, ngayon at kailan paman, ang nagpapakabuti at nagpapakatotoo, maraming hahanapin ng kapwa-tao. Maraming paratang, maraming bintang. Subalit ang nagpapakatotoo at tuwirang tapat at makatotohanan, hindi natitigatig sa anumang paratang, ni hindi nababahala, lalong hindi matatakot sa kapwa. Sapagkat mismo kung ano ang taglay, batid kung ano ang katotohanan. Kaya naman, kung matapang man sila, ang totoo hindi nagmamatapang. Kung sila man ay mapanghusga,
Ang tapat ay di umaayon sa panghuhusga ng kapwa niya. Sapagkat ang Ama ang katotohanan at buhay, kaya yaon ang batid nila. Sa Kanya sila susunod at sa Kanya sila magtitiwalang ganap. Kaya naman, ang salita ng Ama'y batid nila, lalo't higit ang mga gawa niya, sapagkat nagagawa nila tulad ng totoong pagmamahal. Tulad ng mapang-unawa sa kapwa. Tulad ng totoong may habag at awa. At siyaon ang Ama, kaya gayon ang mga anak niya. Subalit paano ang mga nagmamaang-maangan na makatotohanan at alam ang katotohanan na wala naman tugot sa panghatol at panghusga ng kapwa? Naroroon ba sa kanila ang katotohanan at taglay ba nila ang katotohanan ng Ama? O mga minamahal ko, magnilay at magbulay. Huwag nawa kayong matulad pa sa mga nakaraan ninyong mga ninuno. At kung papaano sila'y tumutuklas ng katotohanan, ngunit ang tinutuklas nila'y di nila nakikilalang lubusan. Kung paano sila'y nag-aaral ng mga kautusan, ngunit hindi nila matupad ang kautusang ito. Kung paano sila'y magaling magsalita, ngunit sa gaway kulang. Kaya't hindi nila matanggap ang nagpapakatotoo. Kaya hindi nila masuri ang katapatan ng taong totoo sa kanila. Kaya hindi nila magawang tularan ang ginagawa ng nagpapakabuting Kristo. Kayo, totoo ba sa puso nyo ang Ama? Kung totoo sa puso nyo ang Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi nasusukat sa pagbibigay ang pagmamahal. At di makikita ng Ama ang tunay na pagmamahal sa binibigyan. Sapagkat ang tunay na nagbibigay at tunay na binigyan, kung tunay siyang nasa kalooban, kapwa nagmamahalan. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Sinong hahamakin ng tao kapag hinahamak ang salita ng Ama? Sinong nasasaktan? Ang tao bagang tagapangusap at tagapagsalita lamang o ang Ama mismong pinagmumulan ng mga pinauulat? Kaya't ang taong totoo at may pandamang mula sa Ama, alam niya ang huwad at alam niya ang tapat. Tapat at totoong kanyang anak. Kaya naman, habang nagluluwat, lalong tumatatag, tumitibay ang ganap, at habang lumuluwat, dumudupok ang huwad. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yaon ang patotoo ng Ama, sapagkat habang lumalalim ang balon na hinuhukay ng tao, sumisibol ang liwanag at linaw ng tubig. Subalit, kung mababaw lamang ito't pagdakay tutugot at lalagok na lamang ng lalagok, hindi niya namamalayan ang kinukuha niya ay malabo na at madilim pa. O tao, ano bagang ibig kong iturang? Habang nagbubungkal kayo sa katotohanan, maaabot nyo ang kaarukan ng Ama. Subalit, sa kababawan ninyo at nagmagaling na kayo ng nagmagaling, mapuputo lang inyong galing. Sapagkat ang wika ng Ama, ako ang katotohanan at buhay, at ako ang sigla at liwanag. Kung magkagayon at nasa liwanag kayo, ang gagawin nyo ay ang ginagawa ko. At ang tutularan nyo, yaong mga nasa ko. Hindi ang nasa ng tao, hindi ang nasa ng inyo, kundi ang nasa ko mismo at yaong kalooban ko. Kung magkagayon at sumusunod kayo sa kalooban ko, kapwa ninyo, mahal ninyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit paano ang mga tao na makapagpagaling lang sa kapwa-tao, hindi baling makasakit ng kapwa, iba ito. Ito bagay nasa katotohanan? Ang nasa katotohanan, kaharap at hindi kaharap ang kausap, pantay at patag ang kalooban. Sapagkat ang Ama ang sumisilid ng mabuti at siya rin ang nagpupuno ng kabutihan. Alala, umbaga, kahit tiyanda ko ang tao at Ama'y nasa katauhan, hindi ito maliligwak ni pagsasalita'y hindi mawawala. Sapagkat ang Ama'y Ama noon pa nga, kaya't ang tao kapag ang Ama nasa puso't nasa isipan
anuman ang sambitin, kanya pa ring mananamnam. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Habang dumarami ang panukala ng tao, lalong nagkakamali ang isip niyang nalilito. Subalit, iisa ang tuntunin at damdaming gawin mo, amang papasok na buong buo sa iyo, siyang magtuturo ng dapat at marapat bilang ikay kanyang anak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking ama at ama nila, yamang di kanila nakikita. Subalit ika'y tarok at isip nila'y batid mo. Kaya't ang aking tinuran higit mong narinig ito kaysa kanilang mga bingi at bulag sa katotohanan. Kaya't ang may pandinig sa kanila'y nakarinig at ang matay nagliwanag at patuloy mong gawing sila'y maging kalugod-lugod. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Aba, Caps, pasok ka. Iba nga uniforme mo eh. Ba, dalawa pala kayong iba uniforme. Ba, nagpatatlo pa. Ang nagpapastol ng tupa, kapag nanginginain ang mga tupa niya, minabasdan niya. At dinadama niya yung busog na, pero nangaagaw pa ng kapwa tupa niya. Kaya't ang sasabihin niya sa isang tupang matsiba at makamkam, hoy, tabi-tabi ka. Pabayaan mo naman siya ang kumain. Ngunit kapag kapwa nakikita niyang gutom na gutom pa, pare-pares niya sasabihin, ali kayo, manginain kayo. Manginain kayo. At kapag nakita niyang busog at hihingal-hingal na lamang, sasabihin niya, oh silong, matulog na muna kayo. Buhay ba nga ma? Katotohanan ng aking tinuturan. Kaya't ang mga tupa namang nagmamahal sa pastol nila, alam nila kung napapagal din ito kahit sila'y hayop lamang. Ikaw pa kayang tao lamang, nasasabihin mo'y sa tuwina'y katwiran? Marapat na mas malamang ka sa hayop, sapagkat ika'y binigyan ng sentido ko mo na mas malamang ang isip. Kaya't kung ang tupa'y nakatututong magmahal sa kanyang amo, matutunan mo ring mahalin yaong iyong nagpapastol. O tao, katotohanan ng aking tinuturan, kaya't kung sino ang totoo at tapat na nagmamahal, kailan may di magkakawalay. At yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Kung mahal nyo ang amang sa inyo'y nagmamahal, kayo bagay pananaigin ang kalooban? Hindi bagat pananaigin yung masyang mas mainam at tunay na batid niya sa inyo'y kabutihan? Kaya't kung paano siya'y nagmimithing malamang, higit na dapat kayo'y makakamtan, sapagkat wala siyang nilalayo ni anuman, kundi kayo'y mapabuti lamang. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang pastol na mabuti, may hawak siyang pamalo. Ngunit hindi pinanghaharibas at pinambabatok, kundi ito ay sinyalis sa mga pinapastulan niya. Na habang hawak-hawak niya, ginaganiganito niya sa lupa. At kung may daraanan silang hindi tama, hahawiin niya upang ang mga tupa niya ay huwag matinik, huwag matisod kailanman. O tao, gayon ba ang layon nyo?
Kung gayon ang layo nyo, masasabing anak kayo ng Ama. Subalit kung ang gusto nyo ay kayo lamang ang manaig at siya hindi sa inyo, hindi kayo totoo. Katotohanan ang tinuturan ko, walang banal na tao. Subalit ang nagnanasay magpapakatotoo. At ang nagpapakatotoo ay tatamasahin niya ang Ama. At ang natamasay Ama, nasilid ang mabuti sa kanya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang nakadarama ng pag-ibig ng Ama, di manunuot sa isip niya ang baluktot na katwiran niya. Sapagkat sa tuwin ay nangingibabaw ang mga aral niyang totoo, kaya itong pinagninilay-nilay at binubulay-bulay niya, kaya't walang puwang ang dilim kailanpaman, sapagkat pumapasok pa lamang, hinahawi na ng Ama. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Subalit kung tinanggap nga ninyo ang Ama, sa bibig nyo't sa puso'y wala siya, di nyo mawawawaan ang sinasambit ko, ni hindi nyo maririnig ang tinuran ko, sapagkat kayo'y bulagpat bingi sa katotohanan. Yaon ang patotoong paimbabaw ng tao, ngunit ang tapat, mawawawaan ang tinuran ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sapagkat di katalinuhat pinag-aralan ito ng tao, kundi bagkus kung batid nyo ang mga bumuhay sa inyo, tulad ng ama't anak na nag-aari ng buhay nyo, espiritong tanglaw, biyaya ng inyong buhay. Mahal na mahal ko kayo, nawawawaan nyo ang gampanin at ginagampanan sa inyo, kaya't tarok nyo at batid yaong mga salita ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Gagambamang naturingan, may malakiyaan, ngunit kay dupok ng kanyang galamay. Kaya't kapag ito'y kinuha mo, kamay na matibay, isang dikdik mo lang, puputok ang tiyan. Ano baga ang ibig kong ituran? Yaon ang mga matitibay daw, ngunit ang laman pala ay ampaw lang. Kaya't sa sang-iglap, dikdikin mo, mapapalabas mo lahat ang katotohanan kung tapat at totoo. Mga mahal, ang layon at nasa ng Ama, mahambing kayo sa maliit na gamo-gamo. Patuloy lamang paikot-ikot ang ilawan niya'y tinutunguhan upang di mawalay mga bagsak man ang pakpak niya. Sapagkat doon siya masaya, nakatahan sa liwanag. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya naman di hahamak, di hahatol ng kapwa, at kung palagay ay mali at di tama ang gawa, pahihintulutan niya't gagawin niya'y ganito. Bahala ng Ama, ako na rin ang gagawa ng kung ano ang sa'ki tama, kung siya'y mali, siya na ang bahala. Buhay na buhay ang Ama, kaya tao, gawin niyong marapat ng magalak kayo, gawin niyong tumpak ng matuwa kayo, gawin niyong manahan sa tapat at makatotohanan, liliwanag kayong ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Masarap pakinggan kung tigib ng galak ang puso, subalit kung may nakatarak at nakatirik na tinik, nang hahamdi habang bumabaot pinipit-pit, hambing sa pakong binabaon na lalong di mabunot. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya mga mahal, huwag niyong tularan yaong mga hunghang na nilalang, paratang dito at paratang doon, sambit dito at sambit doon, ngunit ang gaway di nasuri kailanman. Yaon ang yang mga ninuno niyong nagmalabis sa pagtuturan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam,
Nek karameneyahana. O aking ama at ama nila, puspos ka ng galak sa matwid at tapa. Tapat at totoong mga anak mo, na tuwirang ikaw ang dinarama. Kaya naman naaaliw ang iyong espiritu sa makatwiran at makatotohanan na layon. Sa bawat araw na pagtalim at pagtupad, nasa mo'y sila'y sidlan pananggalak. Naririto ang iyong mga anak, ikaw na rin ang saksi sa lahat. Kaya't saki sa iyo'y kanilang nilalagak, ang aking marapat na sa iyo'y ibinigay na ganap. Na kung papaano rin nilagak ko sa kanila, matanto nila kung ano ang dapat. Kaya't ikaw na aking ama, ang sa aking pinaglalagakang ganap. Pagharian mong lubos, yaong sa iyo ay may pagdalayon, pagnanasang ikay kamting tuwiran. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Narinig nyo ang pagbasa, sadyang kay hirap ng tinamasa ng Kristo? Sadyang kay hirap ng ginampanan ng nagpakatotoo? Ngunit sino kaya ang tunay na hirapan? Siya kaya? O yung mga taong nagmagaling? Na kunwari pinagtatanggol nila ang Diyos, na sinasabi nilang nilalapastangan mo ang Diyos, na ang ginagawa naman nila hindi siya sa Kanya, o itong sinasabi niyang tapat at totoo, na pinakikita ang para sa Ama, na para maging tunay na halimbawa sa kaniyang mga anak. Sino kaya ang totoo? Yung nagpapakasakit o ang huwad na nilalang? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, gawin niyong marapat ang katapatan sa puso. Kayo rin naman ang makakadama kung anong kaluwagan na binibigay ng Ama. Hindi na kailangan pang idaing mo pa sa kapwa mo, idaing mo pa kahit kanino yung nararamdaman mo, sapagkat ikaw mismo mararamdaman mo kung masaya ka at maligaya. At hindi mo na kailangang ipagsumigaw na nalulungkot ka sapagkat ang Ama'y nakikita ka naman. Kaya ang sabi ng Ama, gawin nyo ang marapat, tupdin nyo ang dapat. Ako ang sa inyo'y bumuhay, ako ang sa inyo'y hahatol kanino man. Kung di nyo matanggap ang aking anak na humahatol na binigyan kong karapatang hatulan kayo, ako mismo na ang hahatol kung ayaw nyo sa kanya. Buhay ba ang Ama? O ano naman ngayon? Ano ngayon, mga minamahal ko, ang kulang? Makasasakit ba? Kung kayo man ay hinahatulan ng kapwa nyo, tutulad pa ba sa mga pariseyong ito, sa mga mapagmaang-maangan, mga hentil, mga eskriba, ng panahon na yaon ay silang magagaling sa kautusan, silang matatalino. Kaya mahirap pa yung maging matalino. Ako hindi ko po gusto maging matalino sa kautusan. Ang gusto ko yung maging matalino ako sa kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat mahirap makipag-debate pag ang pinakikipagdebatihan mo ay ang kabanalan. Eh, hindi naman po maaring dahil sa pakikipagdebate mo ay ikaw ay makapasa sa Diyos at bigyan ka ng parangal. Sapagkat hindi niya binibigyan parangal ang mga gayong uri ng tao. Sapagkat ang sabi niya, hindi dapat paglaban-labanin ang aking salita, kundi ang aking salita dapat ay isabuhay. Buhay ba ang Diyos? Maliwanag ang paratang, sapagkat ika'y nagpapanggap na Diyos, gayong tao ka lamang. Sapagkat hindi nila naunawaan ang tinataglay ng isang Jesucristo. At kayo man, may sentido komon? May isip na tinatawag? Sino ang magnanasang gawin niyaon? At sino ang magmamagaling na gawin niyaon? Tulad ng ganito. Sino magmimithi ng ganito? Aba, kahit na sinong magaling na tao, di mimithiin ito.
Sapagkat kung tao ka lamang magmimithi at ito'y tutularan mo, aba, baka hindi mo namamalayan, masigit kang nahihirap at nasasaktan. Buhay ba nga, ma? Ngayon, ano ang napala mo sa pagnanasa mong tularan ito? Gawin mo iyan. Kung gusto mo lamang, bilang tao at pagkatao ay mapatotohanang ikay makadiyos, hindi na doon nakikita kung makadiyos ka o hindi, kundi sa pakikipagtotoo at pakikipagtapat. Buhay ba ang Ama? Tama baga? Kaya kung di kayo paniwalaan ng kapwa nyo na kayo nasa totoo, ngunit hindi kayo marunong magtanim ng masama ng loob ng kapwa nyo, at di kayo naninira ng kapwa nyo, at di nyo ginagawa yung kasiraan ng kapwa nyo, abay kung nagkamali man kayo nagkasala sa hindi nyo kaloob at kagustuhan, mapapatawad pa rin kayo ng Diyos. Tama baga? Kaya, ano ang dapat gawin? Isipin na lamang ang parangal at kadakilaan ng Ama at bibigay niya rin sa iyo ang paraan kung paano ka liligaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sa dakong ito, hindi lamang pisikal niyong karamdaman ng ginagamot, at maaring pagalingin kung kakalooban na kayo'y pagbigyan. Subalit pangunahin, sigurado, pagbibigyan kayong lahat sa pagpapagaling ng kaluluwa kung tumatanggap kayong tapat sa Ama. Buhay ba ang Ama? Bakit gayon ang aking tinuran? Sapagkat kung niloob ng Ama na ang pinadatal niya sa dakong ito ay yauna ang daan at pamamaraan para siya ibawian ng buhay, ano pang paraan para sa kanya kahit saan man siya dalhin? Subalit kung bibigyan pa siya ng pamamaraan na ito'y bubuhayin sa simple man lamang na gawa, sigurado may gagawin siya. Buhay ba ang Ama? At yaon ang dapat ninyong isipin. Yaon ang dapat ninyong pagnilayan. Yaon ang dapat ninyong bulay-bulayin. At yaon ang dapat niyong pagtiwalaan, sapagkat ang Diyos Ama ay di sinungaling. Sapagkat ang Diyos Ama ay di mapanlinlang. Sapagkat ang Diyos Ama ay di huwad. Sapagkat ang Diyos Ama ay di dilim, kundi ang Diyos Ama ay liwanag. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan, bawat dagok sa buhay nyo, kung tinatanggap niyong maluwag sa puso niyo at totoong-totoo kayo sa Ama at Kristo, di niyo man nararamdaman, nakakatulog kayo magdamag at maghapon kayong tumutupad, masaya at maligaya kayo, sapagkat walang duming isip kayo, nang dahil lang nakatala sa tuwinay mga salita niya, kaya naman, wala kayong iniisip na kung ano-ano sa kapwa niyo. Ano pang puwang na mag-isip kayo ng hindi maganda sa kapwa niyo kung ang laman ng isip niyo ay laman na salita niya? Buhay ba ang Ama? At ano pa ang magiging paraan na makapakipagkwentuhan kayo sa kapwa nyo kung abalang-abala kayo sa kabanalan niya? Wala nang puwang yaan. Kaya kahit saan ka magtungo, hindi mo naaasamin, makipagbaratan ka lang sa kapwa mo para makipagtsismisan. Sapagkat ang lahat ng oras mo ay napakahalaga. Buhay ba ang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kaya't kapag ang oras ng tao ay ginugugol niya sa pakikipagkwentuhan at doon siya masaya, tao na ugali ito. Huwag kayong magagalit, huwag kayong magdaramdam, nagsasambit ako ng tama't marapat at tumpak, sapagkat narapat ko lamang sambitin sa inyo ang tama. Kung ako'y nagsisinungaling sa inyo, kumuha kayo ng batot, pumukol kayo. Ngunit dama ang sinambit ko, anong reklamo nyo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat ang taong nagnanasang magpakatwid at maging matuwid, hindi niya na iniisip ang kahit isang iglap na makipagkwentuhan sa hindi dapat. Kaya, ano pang papasok sa kanyang masamang isip? Ano pang mababahagi sa kanyang masamang pag-iisip? Wala na. Ngunit kung ito ang hilig mo at nagkukunwari kang magaling na tao,
at maka-Diyos kang totoo, hindi pa rin totoo ka sa pananaw ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, dapat tanggapin ang katotohanan ng hindi masaktan. Subalit habang tinatatwa sa damdamin ang katotohanan at niloloko ang sarili, kayo rin mahihirapan. Ang wika ng Ama, sinasambit ko ang katotohanan, pinababatid ko ang dapat, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't kung ang pinag-uusapan nyo sa bawat isa'y kabutihan, ano naman ang kakamti ninyo dahil kabutihan at yamang kabutihan ang ginagawa nyo? Kaya, anumang napagdaanan nyo, hindi kayo kayang tibagin. Sapagkat ang Ama ang siyang pundasyon nyo, bakit kung minsan ang tao'y simpli't mahinang bagyo'y humapay, tinangay at napadpad, patotoong mababaw ang pagkakabaon. Yan ang paktotoo ko sa inyo. Kaya't ang may pandinig, kung matibay baga ang mga katotohanan sa mga humuhusgang yaon, hahamakin ba ang isang makatotohanan? At yaon ang mga ninuno niyong huwad, kaya't sinambit na maliwanag, mapagpaimbabaw kayo. Ngayon, kung ayaw niyong matawag na gayon, anong dapat tupdin? Huwag silang pamarisan. Mahal na mahal ko kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat kung mamasdan nyo yung kapwa nyong nagkakamali at ang sarili nyo'y di nyo na itatama, sino ngayon ang isang matwid? Wala, kahit isa. So, balit kung pinagmamasdan nyo yung tama tumpak sa kapwa nyo at ang mali nyo isusuriin nyo, may tatama kayo ng Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung papaano ang damoy na pasisibol na palalagot na pararami. Tao, ano sa buhay mo ang di kayang gawin ng Ama? May tanong baga kayo? Wala kayong tanong, abakaps. Gandan yung tingnan. Pagharian kayo. 3, 6, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Buhay ba ang Diyos? Yan, namnamin nyo ang sarap. O, di kung nandito kayo, lagi kayong sagana. Di ba ga? O, yan. 18, 19. Aba, maganda, no? Meron nyo. Nakakaingit naman sila. Silang inuna, siyempre, pasinaya yun. Buhay ba ang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Aba, balandra lahat, agad ikaw ay mahal ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. O, sige, parte-parte kayo, no? Bigayan. O, tingnan ko kung magbibigay kayo. O, sige. O, anak, ikaw magbigay. Alis ka dyan. Alis ka dyan. O, ikaw magbigay sa kanila. O, sige, bigyan mo sila. O. Ayun, no?
sa'yo dahil mabait siya. Sa'yo binigay para ikaw magparte. Baka siya pa di nyo bigyan. Alam kong di parte. Dinggin kayo ng Ama. Alam kong di. Bigyan nyo po sila. Bigyan nyo sila. Bigyan nyo sila. Bigyan nyo sila. Bigyan nyo sila. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Ba, pinahiram mo sa kanya yon. Tama, huwag ka nang uupo doon. Para hindi ka na maupo doon. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Butot balat man, hindi yaon ang dahilan para sabihin mamamatay na. Subalit, mayroon naman sadyang gayon ang kahihinatnan. Kaya't hindi pa rin sa mataba at sasabihin naman na hindi pa siya mamamatay. Sapagkat wala doon ang sinyal para bawiin na ng buhay. Sa makatwid, walang makapagsasabi na sino man, ay maganda katawan yan, di ay butot balat na yan, mamamatay na. Wala doon para masabi niyong kamatay ay takda. Subalit, anak, pakihatak mo nga pa niya. Subalit, pakatandaan nyo, pinakamahalaga, makilala nyo ang Ama. Mataba, payat kayo, butot balat na lamang, pantay-pantay lamang, na dapat yung makaptan ay Ama. Sa gayon, anumang takda sa inyo, anumang oras takda nyo, madama nyo at nakilala ang Ama, batid nyo kung saan kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan niya ang aking tinuturan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Parte-parte. Oh, pakain mo ito sa kanya. Sa palagay nyo, ano ang kahabag-habag sa pananaw ng Ama?
Yaong mga nakikita niyang hirap na hirap sa buhay, doon pa siya naaawa. Kinahabagan niya baga ang mga gayon? Hindi. Hindi lahat ng hirap na hirap ang buhay ay kinaawa niya. Kung matuwid ka sa ginagawa mo sa hirap man ng buhay mo, at damang-dama mo't kinikilala mo pa rin siya, sinisigurado ko habag na habag siya sa'yo. Ngunit dahil naman nakikita niyang matuwid ka at mabuti kang anak niya, tuwang-tuwa pa rin siya sa'yo. Kaya't dahil sa naglugod siya sa'yo, nang nakita niyang katapatan mo, hindi mo namamalayan, inibak at binago niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kanino naman siya galit na galit? Sa palagay niyo, kayo na mismo ang humatol sa sarili niyo. Kung ano ang kinagagalit na, kung saan siya nagagalit, kung ano kinagagalit niya, at kung papaano siya nagagalit. Sapagkat huwag niyong sabihin siya'y mabait, tunay ngang napakabait, subalit marunong din siyang magalit. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, taong aking mga mahal, kayo ay magnilay, magbulay kayo ng tuwiran, malubos inyong kagalakan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Nako, nawala yung mga cups na nagbabawas sa inyo, ano? Halika kayo dito. Mas maganda pa nga. Pumasok kayo rito. Lahat. Halika kayo dito. Pasok. Pasok. Tingnan ko ngayon kung sinong magulo. Walang regalo. Pasok. Dito, pasok. Pasok. Ayaw niyong pumasok? Mga kampon pala kayo ni. Kaya wala kayo. Sige. Sige. Ayaw niyong pumasok. Wala kayo. Panggulo kayo. Kaya binibigay kayo. Pumasok kayo na makita kung hindi kayo kampon. Hindi kayo dito. Pasok. 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 Lahat kayo. Halika kayo. Pasok. Upo. Upo kayo ha, upo. Upo, upo. Halika kayo dito. Kung di kayo pinahahalagan, ako pinahalagan ko kayo. Halika kayo dito. Pasok, mga bata. Kakaunti pala kayo. Ba't kanina, dami nyo doon nag-aagawan? Ito, nabigyan na. Iyon, nabigyan na. Ito, nakatikim na. Nabahagi na rin ito. Wala pang hindi nakatikim sa inyo at nabigyan. O puno na ang bulsa ninyo at puno pa ang tiyan. Sige. Mapagparaya ang matatanda. Huwag nang gumala. Tingnan ko kung bibigyan niyo kapatid niyo, ha? Sa bata po yan, hindi sa matanda. Sa kanya yan. Meron ka na, huwag ka nang umagaw. Sabi ko, doon pumasok kayo, pumasok ngayon, dyan na naman. Bait, napakabait.
Oh, napakababait. Oh, parte-parte kayo. Kulang sa inyo. Oh, banda roon ang hagis. Oh, sige. Yan. Yan. Ayun. Ayun. Oh. Ano ngayon ang mas magandang naganap? Mayroon bagang magandang naganap? Ang sabi nga, flower base man yan, at magaganda yung bulaklak na nilagay. Pagbuhaghag sambulat, hindi magandang tingnan, ano? Kung tinalsak na lang ng tinalsak, subalit kung inayos, kagandang pagmasdan. Tama ba ga? Ganyan din ang tao. Pagkaganda-ganda man ng ginagawa, ngunit kung hindi nakaayos at nakaareglo, wala pa rin katamusasan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mabuti pa si Rosel. Kumusta na, Rosel? Mabuti ka pa, no? Kaya yung mga binibigyan ng pagkakataon at hindi pinahalagahan, naku, nakakaawa sila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Diyos ay pag-ibig, Diyos ay buhay, Diyos ay liwanag, Diyos ang lahat sa buhay. Kung magkagayon at ang Diyos ang nasa puso't isip nyo, ano kaya ang dapat nyong nararamdaman? Ano kaya ang dapat ninyong nasa isip? Ano kaya ang dapat nyong gagawin? Ano kaya ang dapat nyong hanapin? Ano kaya ang dapat nyong isabuhay? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sa katotohanan lamang, madaling magsalita. Lahat ay kayang sabihin ng taong may katalinuhan sa lupa. Subalit paanong pagsasagawa? Paanong pagsasabuhay? Kung banal na salita. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi ka makabata, no? Minsan, halimbawa, sasabihin mo, ayoko. Kayo, halimbawa, kayo. Inisip mo, sa isip mo, ayaw mo. Liliban ka. Pag umiral ang pumasok yung espiritu ng katotohanan, malalabanan mo ba yon? Kayo po, kayo. Halimbawa, sa isip mo, ayoko na, hindi pa naman ako magaling ngayon eh. Hindi pa naman ako gumagaling eh. Pero sabi mo, ayaw mo na. Pero ba't bumabalik ka? Ganun lang kasimple, ano? Yun ang patutuo na kapag inudyukan ka ng Panginoon, hindi mo matututulan yan. Kaya napakasimpleng suriin kung ang Diyos ang sa inyo. Sa isip, sa damdamin. Makatatakwil ka ba sa Kanya at makatututol ka ba? Kaya ano dapat niyong gawin? Kayong may karamdaman. Unahin siya at kumusta ka na? Matawa na naman. Magtatawa na naman tayo. Buhay ba ang Diyos? Soul. Malinis na yung soul mo. Malinis na ba yung soul mo? Malinis na yung soul mo. Ay, wala akong narinig. Ayun. Napakabuti ng Ama, no? Talagang pinagtiyap kayo, no? Talagang pinag-isa kayo, no? Sa hirap at
Pinaginhawa mo ba siya? Alam mo, pampasaya yan. Tingnan mo, naaliw. Ikaw, taas mo nga kamay mo. Huwag mo tulungan. Taas mo. Ikaw, taas mo. Oh, sige. Paano mo tataas yan? Tumatawa ka. Ikaw nga, sige nga, taas mo. Oh, madaya siya, oh. Taas nung isa. Oh, tumayo ka nga, oh. Oh. Tayo ka nga, oh, tayo. Tayo, oh. Oh, di maabot, oh. Ikaw. Natutulungan mo. Oh, imupo ka. Oh. Tayo. Sige, tayo. Huwag kang humanap ng saklolo sa kapwa mo. Hanapin mo saklolo na hindi mo nakikita. Tingnan natin. 1, 2, 3. Oops! Ayaw pa. Talagang hindi pa oras. Sa palagay mo, kailan itatakda? Kailan? Oh, sino masaya ngayon sa inyo? Kaya ako pinagsalita. Oh, ikaw, ano sinasabi mo? Ulitin natin, ano sinasabi mo? Ano? Di ko naintindihan. Ano? Dila. Sige. Dila. Anong gusto mo? Isa pa. Sige, dila. Anong gusto mo? Ano pa ang gusto mo? Sabihin mo pa. Ulitin mo pa. Sinong nangangailangan sa'yo? Dila, sila lang ba nangangailangan sa'yo? Sabihin mo, Ave Maria Purisima. Ave Maria Purisima. Isa pa. Ave Maria Purisima. Isa pa. Isa pa. Ave Maria Purisima. Ilakas mo. Sinong kailangan mo? Sinong kailangan mo? Ulitin mo pa. Sabihin mo, buhay. Ilakas mo pa. Ilakas mo pa. Sabihin mo, buhay. Ilakas mo pa. Ilakas mo pa. Ilakas mo pa. Anong kailangan mo? Ulitin mo. Palakasin po ang katawan ko. Ulitin mo. Ang katawan ko. Ulitin mo nga, katawan. Ulitin mo pa. Ilutin mo pa. Ulitin mo pa. Ilakas mo. Sige.
Alin ang mahalaga sa iyo? Paglakad, pananalita. Mabuti sinagot mo. Pagdadasal po sa Panginoon. Buhay mga mga mahal! Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos o tao. Anong hinihintay niyong himala't hiwaga? Ang makita niyong bumaba ang tala? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako, sabi ng Panginoon, mga anak, kung may binabata kayo, pagsikapan ninyong huwag magkasala kayo sa pagbabata nyong ito. Sapagkat sa pinabata nyo at pinagbabatahan nyong yan, dyan ako nalulugod sa inyo. At habang nakikita kong tapat kayo, lalo namang tuwang-tuwa ako. Ngunit sa binabata nyo at galit na galit kayo, aba hindi ako malulugod ng ganito. Buhay ba nga mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, kaya kayo, sa binabata nyo, anong dapat nyong gawin? Ano? Sa mga binabata nyo, anong dapat nyong gawin? Patuloy nyong tanggapin ang Ama sa inyong damdamin. At patuloy niyang pakikita sa inyo kung sino siyang sa inyo'y tinanggap na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Welcome anak sa iyong pagdating. Ang wika nga, ano man ang pinagdaanan kung saan dako tumungo, subalit kung ang Ama ang nakagabay at pumapatnubay, ay babalik ka pa rin niyang patag sa iyong lupaing pinagmulan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos sa inyong lahat? Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? May kulang ba sa buhay nyo? Di nasa inyo na ang Diyos na ng kukulangan nyo ay mapupuno niya? Kung magkagayon, humingang malalim. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Maluwag ba ninyong nahihigop at nilalanghap ang sariwang hangin na kanyang kaloob? Maluwag bang pumapasok ang inyong mga hangin na nalanghap? Ba't mga? Sapagkat di nyo nalalaman maraming hangin ang pumapasok sa inyo. Buhay ba nga ma? Dahil ang Diyos ay buhay, anong dapat nyong kamtin sa bawat araw? Yaong tapat na pananalig, tapat na pagtitiwala, anong dapat nyong gawin? Tapat na makipagtotoo sa Kanya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, tinupad mo ang marapat sa araw at oras na kung ilan man ang lumipas. Subalit hindi yaon ay sapat, kaya't dagdagan mo pa ang marapat upang ang iyong mga anak na sa iyo'y tapat na nagtitiwalang ganap. Patuloy na mga galak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Halina kayo, mga mahal ko.